Sino po ba si Joel Longares? Well, Yusik, nagsimula tayo sa isang bayan ng Mambusa o sa probinsya ng Capiz. Tayo pinanganak 60s, during the 60s, no? Para sa akin kasi ang swerte na tinatawag ay yung pinaka-positive na attitude na kumbaga, walang hindi kakayanin pagka ginusto natin. Kung gusto mo umasenso sa pagninegosyo, abay umpisahan mo yung matuto ka magbenta ng kahit anong bagay muna. Kasi doon mo makikita yung halaga ng halaga or value ng pera. Value ng time, value ng pera. Ibig sabihin noon, pag kumita ka ng konti, huwag mong itatapon kasi kahirap magbenta. Ang kawawa din, yung mga consumers, yung mga nagpapadala ng balikbayan boxes. Tumulong ng konti sa mga balikbayan box. Mga balikbayan nating kliyente na gusto magpadala ng box. That's right. Drop your prices also to remain competitive vis-a-vis your other competitors in the business in the United States. What about remittances? The volume of balikbayan boxes may have dropped. What about remittances? Did you see an increase or was it stable throughout the year? We are all overall, Rico, the whole money remittance in America, because since that we have the group naman, nag-uusap naman kami. Same, lahat nag-drop. I think ang remittance namin is about overall from January to December this time around, magda-drop siguro kami na about 12%. I believe that in the whole industry kasi there are only few companies who are actually using the digital system, and that include me in the industry. And at the same time, I've been trying to push that into some of my colleagues in the industry to really use that system kasi mas maganda kasi sa client natin yung kumbaga makukuha mo na lahat yung information mo sa hawak ng kamay mo, which I believe in my own operation ay napakalaking tulong yan. That's dahil yung dating 1 hour mo become 1 minute na lang ngayon eh. Itong balikbayan boxes kasi para bang puso sa puso ng Pinoy ito eh. Yes, sir. Hindi dapat ini-involve ng bang foreign people or foreign Government. or foreigner. No, foreigner na Yes, sir. na kapitalista. Apo. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng Arabo, dapat Pilipino ka lang. Mhm. Kasi para bang ramdam mo na yung negosyong yan, talagang para sa Pilipino. Huwag na yung abandonment process. Kasi masyado nang malalim yung sasabihin mo na hindi ka naintindihan ng tao. Sino ka ba? Who are you? Kaya kung nakakaintindi, sabihin nun, sino ka ba? Nasa iyo ng argumento. Ang nagpo-process ng abandonment ay yung custom. Ano ibabayad mo sa custom? Ano ibabayad mo sa delivery? Pakarami pang kargamento na nakatingga sa pier na hindi nailalabas. Pero naman mga ganong event, kunyari hindi nakapagbayad. What we do, instead of binta, we will try to communicate sa mga owner. Muna, ibigay namin sa donation sa mga nangangailangan. Sir Patrick, may process kasi yan. Apo. Para ma-avoid natin yung arrastre, demorahe. Mahaba kasi ang proseso, Sir Apo. Patrick. Apo. So, doon sa mga televiewers natin, doon sa ating mga taga-subaybay sa programa mo, Apo. ang pakikiusap ko na lang sa kanila na kumbaga, napag-usapan naman namin ito ng custom. Yes. Si Collector Rosales, si Sir Bien Antico bilang hepe ng informal entry, Yes, sir. na sila nakiusap sa asosasyon kung ano ang maitutulong ng asosasyon sa kanila. Now, bago kami makakatulong sa aming hanay, Apo. ay kailangan may prosesong dapat susundan, which Apo. is yung tinatawag nating yung batas na susundin. Kasi hindi naman namin pwedeng ilalabas, hindi naman pwedeng ilalabas ni Sir Bien yan, nor si Mr. Rosales, Apo. na walang tamang karapat-dapat na batas na susundin. Yes, sir. Yun ang mabigat kasi, Mon. Kung wala kang sarili mong organisasyon, magre-rely ka lang sa ibang tao, nandiyan ang maraming disgrasya. Yun ang Kaya maraming nga, problema ho ng mga palagi natin overseas, ina-advise. no? Na mga nagpapadala Yes, po yes. ng balikbayan box. Kasi nga sa mga hindi lehitimong mga consolidator sila, nakikipag-ugnayan. Yung mga lehitimong nga po minsan, nagkakaproblema na what more dun sa mga quote-unquote fly-by-night or yung mga nakikisabay-sabay. Abay, mahirap ho yan. Sir, ano po mga future plans? I think, saan po ba kayo affiliated pa ngayon? At kasi may mga viewers tayo sa mga nasa Middle East. Mag-double check naman ho kayo mabuti. Kasi unang-una, pinaghirapan ho ninyo yan.
At hindi ganun kasimple, hindi ganun kadali. Na kumbaga, once na pinadala na ninyo sa tao, sa company yan, at maabandon na yan. So, kumbaga, it takes years, if not months and months and months, bago mailalabas. Kikitain kunti ngayon, wag mong igastos lahat. Hindi ko naman sinasabing wag kang gumastos. Gumastos ka, pero dapat mayroong maiiwan para sa kinabukasan. Paano po kayo nakapagsimula kung walang-wala rin kayo noon? Pumunta ako sa Amerika. Oh. May baon akong $2,000 nung araw. Doon ako nagsimula. $2,000. Yes, so doon ako nagsimula sa $2,000 na yun. Paano mo siya pinalaki? At yun nga, gano'n na ba karami ngayon, if ever? If you could share it with us, no? Itong mga naging negosyo. Sa ngayon, mayroon akong, siyempre, maliban sa logistic, mayroon akong money remittance, mayroon akong yung brokerage, mayroon akong deployment ng yung mga manpower supply na nagde-deploy ng mga Pilipino sa abroad. And at the same time, meron akong yung sa power, yung solar business.